sa eksperyensya, asin inagihan, naging agyan sa mga katawuhan. Sa tupaman, hasta niyan, talubo mo, hininguhang daguson, ng galuguan naging kapital. Maabot ang paglaong na kauswagan, kahoy na mulabi kang masarit, maski subas ko, di ka kayang tumbahon. Daranunan kasayuan ang dahilan, pagkamuot sa Diyos sa tao sa banwaan. Bulan, taga-bulan, wag na sarabay na magdaranunan, pag-obra pagkasarayuan kasimbagan, bulong sa mga problemang pangbanwaan. Bulan, taga-bulan, sumabay na sa iwagsang katawuhan, pag-obra pagkasararo, maaabot kauswagan katangkiluhan namin na mauot. Orgulyo niya to, asin kaunrahan, ikaw ako kita entero, taga-bulan. Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan, ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahimpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan. Sa pagsusunod
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po sina Brother Raymar, Brother Aljon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na atin pong tatalakayin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon, mga kapatid, at patuloy natin buksan lagi ang ating puso at isipan sa salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan, mga kapatid. Amen. Praise God. Patuloy natin damhin ang paglingap at ang paghipo ng atin pong Panginoon sa atin pong pakikinig ng kanyang salita. Tunay nga, mga kapatid, na ang Diyos ay nangungusap sa mga taong bukas ang puso, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, amen, saan man po kayo dako na lugar naroon ngayon, sa pangalan ng atin pong Panginoon, nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon at pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig dito po sa New Gen FM. Amen. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga naabot ng himpilang ito, mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. At sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati po sa tatlong congregation na pinangasiwaan po ng ating pong pastor sa congregation sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Good morning sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Amen. At sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook Live, magandang umaga po. Sister Rica Gutisa, dyan po sa Barangay San Vicente, magandang umaga, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pakikinig. And Sister Christy Disoyo, good morning. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. At good morning din po kay Brother Edmond sa inyo pong buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig. Sister Gemma Guelas, Brother Marvin Santos, pagpalain po kayo sa inyong pakikinig. And Sister Nancy Bombales, ang ating kapatid po dyan sa Matnog, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. Maging kay Sister Erlenda Peruelo and Sister Christine Burabo. Amen. Sister Beth Angeles, pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pakikinig ng salita ng atin pong Panginoong Jesucristo. At pagbati din po kay Brother Adam Murata, pagpalain ka ng Panginoon. At kay Tatay Eli dyan po sa Tinorilan, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Sister Sinaida Doctolero, good morning. And Brother Joseph Pahutina Bara, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong panunood sa programang ito. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Malapit na po ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Amen. Lahat ng mga palatandaan na naitala sa banal na kasulatan ay unti-unti na pong nangyayari noon pa man hanggang ngayon. Kaya patuloy na po nating paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, patuloy natin yakapin ang mga salita ng ating Panginoon. Praise God. Narito po ang aking pong mga kasama para sa inyo po ay bumati. Brother Raymar and Brother Aljun. Amen. Praise God. Narito po ang aking pong mga kasama para sa inyo po ay bumati. Brother Aljun. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Sa mga sumusubaybay po sa programang si Jesus ng Buhay na Pag-asa. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon maging doon sa Barangay Aguinaldo, na patuloy na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Patuloy kayong diyang pagpalain ng ating Panginoon sa Sister Josie at ang kanyang buong pamilya. Ay pagpalain nawa kayo ng Panginoon maging sa 3 congregation sa Magsaysay, Quirino at Santa Remedios. Pagpalain nawa tayo ng ating pong Panginoon. Amen. And ang aking pong kasama, si Brother Raymar, para sa inyo po ay bumati. Good morning po sa lahat ng mga listeners at maging sa mga live viewers ng Facebook Live at sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning po sa inyong lahat at pagbati sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aquino, sa buong Gotis family, sa Guyal family, kila Brother Vicente at Ate Marjorie, at sa buong Asuela family, at maging sa mga kapatiran sa Barangay Son 7 na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, sila Brother Rigor Hipulye at si Ate Cheryl, at maging sa buong family ng Hipulye. Good morning po sa inyong lahat at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At maging sa mga kapatid natin sa Barangay Son 2 at Barangay Managanaga, good morning po sa inyo dyan, maging sa lahat ng kapatiran sa Congregation ng Bulan, Magsaysay at Iquirino. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, pagbati po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Sister Sheila May Peñaranda Ibanez, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong panunood. Amen. Watching from UPC Sabah, Malaysia. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
And also Brother Arnel Rodrigo, good morning. Sister Angelita Ligoro, Sister Lita Sultan, maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. By this time mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mga kapatid, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking mga contact number mga kapatid. Kung kayo po ay may katanungan at kung kayo ay mayroong prayer request, tawagan nyo lamang po ako. At lalo na kung kayo po ay mayroong hangarin para pag-aralan ang salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Diyos sa inyo pong pamilya. By this time tayo po ay manalangin mga kapatid bilang pagpapasimula ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ito ang pinakasentro ng atin pong programa. Amen. And before that, pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare, Pastora Maricar, at sa kanila pong buong family dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po mga kapatid at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. And Sister Segovia, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Sabayan niyo po kami sa aming pananalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa magandang umaga na pinaghalo mo sa amin. Sa oras na ito, samahan mo po kami o Diyos sa amin pong pagtatalakay. Sa lahat ng mga nanunood, sa lahat ng mga nakikinig, hindi man namin sila mabati isa-isa, sapagkat ang oras namin ay limitado lamang. Ganon pa man, Panginoon, nakikita mo po ang kanila pong mga buhay, ang kanilang mga pangailangan. Tugunin mo po o Diyos na makapangyarihan, patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso at isipan, upang kanilang lubos na maunawaan at maintindihan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Sa umagang ito, Panginoon, habang nakikinig ang amin pong mga tagapakinig, tagapanood, magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman, magbigay ka po ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan, magbigay ka po ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I pray for miracles and wonders, Panginoon. In Jesus' mighty name, be with us. Amen and amen. Mga kapatid, kung kayo po mayroong mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan sa pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Dito po sa unang Korinto 1:18 hanggang 21, ganito po ang atin pong mababasa, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na inligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Ang atin pong pag-aaralan ay mayroon pong pinamagatang The Preaching of the Cross. Ang pangangaral o ang salita ng cross. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na ang cross, ito po ang paraan ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao para ang tao po, mga kapatid, ay magkaroon ng katubusan sa kasalanan. Mga kapatid, historically speaking, ang cross, mga kapatid, ito po, amen, praise God, ay pinakamabigat na parusa noong panahon ng Roman Empire, na kapag ikaw ay nagkasala, amen, lumabag ka sa batas, guilty ka sa kasalanan, ikaw ang pinakamabigat na parusa nung time na yon ay ang maipako ka sa krus. Ang kaibahan nga lang, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, wala siyang kasalanan. Kahit si Poncio Pilato, mga kapatid, nagsasabi,
wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito, sabi ni Poncio Pilato. Kaya lang dahil sa udyok ng mga iskriba, mga pariseyo, noon pa man talaga mga kapatid, meron na talagang pangingialam sa gobyerno ang mga pariseyo at mga iskriba, mga spiritual leaders. Noon pa man mga kapatid, nakikialam na talaga yan sila. Mga kapatid, okay lang sana kung ang kanilang pangingialam ay para sa ikabubuti ng mga nasasakupan, pero hindi eh. Ang kanilang pangingialam ay para sa kanilang personal na interes, personal na kagustuhan. Wala naman talaga silang pakialam sa mga nararamdaman at mga kalagayan ng mga nasasakupan. Kahit nga sa panahon ngayon mga kapatid, hindi ko man nilalahat, pero may nakikialam talaga. Hindi para mapabuti ang bansa, hindi para mapabuti ang bayan, kundi para sa kanilang mismong pansariling interes lamang. Ganun pa man mga kapatid, amen, ito po ay niloob ng Panginoong Hesus upang magkaroon ng katuparan ang kanya pong plano para tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan, mga kapatid. Amen. Kaya kung mayroon man tayong dapat ipangaral, mga kapatid, sa lahat ng mga nangangaral, ang pangangaral ng krus, ito dapat ang ipinapangaral, hindi ang mga sariling filosofiya at opinion lamang, hindi ang mga sariling imahinasyon, mga kapatid, ng mga bulaang mangangaral ngayon. Ang dami na pong naglipa ng mga bulaang mangangaral, bulaang propeta sa panahon ngayon, mga kapatid. Kaya, amen, ang pangangaral, amen, ng mensahe ng cross na kung saan, mga kapatid, meron po itong implikasyon sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. The preaching of the cross, ito po ay kamangmangan sa mga taong makasanlibutan. Pero sa mga tao na mayroong pananampalataya at maging para sa Diyos, ang pangangaral ng cross, ito po mga kapatid ay kapangyarihan ng Diyos sa mga nangaliligtas. Dahil sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo mga kapatid ng pagkakataon para makapaglingkod at malaya tayong maramdaman, amen, at masaksihan, maranasan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang kanyang banal na Espiritu, mga kapatid, amen, ay pwede nating maranasan anytime kung tayo po ay sasampalataya at maniniwala sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. Ang cross, ito po ay sumisimbolo sa commandments ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sumisimbolo sa mga utos ng ating pong Panginoong Hesus na dapat pinapasa natin. Yung cross nung ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, pinasan niya ang cross para, mga kapatid, magkaroon ng katubusan tayo sa atin pong makasalanan. Mula sa Jerusalem papunta sa Golgota, mga kapatid, pinasan ng atin pong Panginoong Hesukristo ang cross na yun ay para dapat sa atin. Hindi yun para sa Kanya sapagkat siya ay Diyos, hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Tayo lamang po ang may kasalanan. Kaya tayo ang karapat-dapat na parusahan. Tayo ang karapat-dapat na ipako. Tayo ang karapat-dapat mamatay. Ganun pa man sa pag-ibig at habag at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, inako niya ang kasalanan, ang kaparusahan, inako niya ang kaparusahan. Hindi niya inako ang kasalanan, inako niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kasi may mga nangangaral na inako daw ng Panginoon ang kasalanan natin. Hindi po niya inako. Inako niya yung kaparusahan ng kasalanan na para sa atin, na dapat ay para sa atin. Take note, inako ng Panginoong Hesus ang kaparusahan na yun ay para dapat sa atin. Hindi niya inako ang kasalanan natin. Kaya mga kapatid, nais ko lamang pong bigyang linaw yan. Inako ng Panginoong Hesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya ang cross, mga kapatid, hindi man ito literal na cross ngayon, ito po ay sumisimbolo sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Galatia 6:2, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mangagdalahan kayo ng mga pasani ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Mangagdalahan ng mga pasani ng isa't isa
at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So yung cross, mga kapatid, na pasanin, yan po ay utos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, praise God, sa mga hindi nananampalataya at sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay mabigat. Pero sa mga taong totoong nagmamahal at totoong nananampalataya kay Kristo, ang pagsunod sa utos ni Kristo ay kagaanan, kapayapaan, kaginhawaan, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, ang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo, dadalhin tayo nito sa kabanalan, dadalhin tayo nito sa kabutihan, mga kapatid. Kaya lang, amen, yun lang ang nakakalungkot. Amen, hindi lahat ng tao nakakaunawa nito. Kaya nga, hoping and praying, by the authority and by the power of the name of Jesus, mga kapatid, maunawaan natin ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag nauunawaan natin ang utos ng Diyos, doon lamang natin magagawang sumunod, mga kapatid. Kaya lang hindi natin nagagawang sundin ang utos ng Panginoon sapagkat hindi natin nauunawaan, mga kapatid. Amen. Proverbs chapter 9 verse 6, pakinggan natin ang sinasabi. Iwan ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay, at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan. Amen. Iwan ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay, at kayo'y magsilakad sa daan ng katwiran, mga kapatid. Kaya ang pagsunod sa utos ng Panginoon, ito po ay daan ng katwiran. Kailangan talaga natin ng tamang unawa sa pagsunod sa utos ni Kristo, kasi ito po ang daan ng katwiran, mga kapatid. Hindi natin magagawang sundin ang utos ng Panginoong Hesus kung hindi natin ito lubos na nauunawaan, mga kapatid. Kasi pagka sumusunod ka sa utos ng Diyos na hindi mo nauunawaan kung bakit ka sumusunod, pagka napagod ka sa pagsunod, aayaw ka. Pero kapag nauunawaan mo ang utos ng Panginoong Jesucristo, kaya sinusunod mo dahil nauunawaan mo, makaranas ka man ng pagsubok, makaranas ka man ng kagipitan, makaranas ka man ng kawalan, makaranas ka man ng karamdaman, makaranas ka man ng problema, hindi ka aayaw sa pagsunod. Bakit? Sapagat nauunawaan mo kung bakit ka sumusunod. Ang mahirap nga lang, mga kapatid, kung hindi mo alam kung bakit ka sumusunod, mga kapatid, ang tawag sa'yo, bulag na tagasunod. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay bulag na tagasunod. Marami po ngayon, mga kapatid, ang bulag na tagasunod. Hindi sa Diyos, kundi bulag na tagasunod sa spiritual leader, sa leader ng relihiyon. Sila sumusunod, mga kapatid. Kaya pag wala ang leader ng relihiyon, malaya nilang gawin ang gusto nila na kasalanan. Pero pag nandyan, banal sila, mga kapatid. Pag nasa loob ng simbahan, banal. Pag sa labas, mga kapatid, alam nyo na po ang kabaliktaran ng kabanalan. Amen. Ang utos ng Panginoong Hesus, ang ebanghelyo o ang cross, mga kapatid, ito po ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin na nangaliligtas. Una, mga kapatid, ang cross, ito po ay sumisimbolo sa utos ng Panginoon. At ang cross, mga kapatid, ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas at sa mga nangaliligtas. Kung ating titingnan muli ang unang Korinto 1:18, pakinggan natin ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kung i-imagine natin, kung uunawain natin ng lubos, mga kapatid, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kaya ang cross o ang salita ng Panginoong Hesus, may kaligtasan po kapag ito'y sinunod. Kaya hindi po lugi ang susunod kay Kristo, sapagkat may kaligtasan, mga kapatid. May kaligtasan. Sino ba ang ayaw ng kaligtasan? Wala pong tao na sasabihin, Pastor, gusto ko, Pastor, sa impyerno, kasi sa impyerno doon naglalagablab ang apoy, hindi mo na kailangan magsindi, mainit doon at parurusahan ka doon. Wala pong matinong tao na magsasabi na gusto niya ng impyerno, mga kapatid. Wala pong matinong tao na gusto niya ng impyerno. Lahat po ng tao
gusto nila langit, gusto nila maayos ang buhay. Kaya lang ang problema, hindi nila alam kung paano magkaroon at magtamo nito. Pero sa binasa natin, mga kapatid, malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang cross, mga kapatid, ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na hindi na nangapapahamak, ngunit kapangyarihan ito ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sa mga taong walang pananampalataya, ang cross o ang salita ng cross, ang utos ng Panginoong Jesucristo, ito po ay kamangmangan sa kanila. Kaya masdan nyo po, sa mundong ito, pag nangaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka papansinin at ituturing kang baliw. Bakit? Dahil para sa kanila, kamangmangan. Hindi kasi nila nauunawaan. Kaya hindi po ako nagtataka na may mga tao na talagang ang tingin nila sa ginagawa natin na paglilingkod o pangangaral ng salita ng Diyos ay kabaliwan, mga kapatid. Nung ako nga'y bago pa lamang na naglilingkod sa Panginoon, ang tingin sa akin, baliw. Ang paratang sa akin, baliw. At nasisira na ang ulo. Mga kapatid, sa tanang buhay ko, wala pa po akong nakita na tao nagbasa ng Biblia nasirang ulo. Ang nakita ko po, lasing naghabol ng itak. Yun ang nakita ko. Lasing nag-away-away, lasing nagpatayan. Yun po ang nakita ko. Ang mundo kasi ngayon baliktad. Pagka ang ginagawa mo masama, nasisiyahan ang mga tao. Pero kapag ang ginagawa mo sa Diyos, baliw ka. Ang tingin nila, baliw ka. Pero sa mga nangaliligtas, ang salita ng cross, salita ng Panginoong Jesucristo, ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, kung titingnan natin ang mga nangyari sa panahong ito, mga kapatid, kaliwa kanan, kabi-kabilaan ang mga lindol, sakuna. Yan po ay nagpapatunay na totoo ang salita ng Panginoon. Dahil bago pa man magkaroon ng lindol, bago pa man mga kapatid magkaroon ng sakuna, sinabi na po yan ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Mga kapatid, 2,000 years ago, sinabi na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Book of Matthew chapter 24, magkakaroon ng mga lindol, digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mga kapatid, paniwalaan natin ang salita ng Panginoong Hesus at sampalatayan na natin. Amen. Proverbs 8:32-33, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Napakaganda ng payo ni Haring Solomon, mga kapatid. Mga anak ko, dinggin ninyo ako, sabi ng Panginoon, sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas. Habang nakikinig ka, magpakapantas ka at huwag ninyong tanggihan. Mga kapatid, pag sinabing magpakapantas, tatanggapin mo ito. Mga kapatid, kasi wala pong pantas na tumatanggi sa tamang turo, sa maayos na turo. Mga kapatid, amen. Sa pakikinig mo ng turo, magpakapantas ka. Alamin mo kung totoo ba? Alamin mo kung tama ba? Kaya sa mga nakikinig ngayon, meron po kayong karapatan na usisain itong aking mga ipinapangaral sa programang ito. Mga pinapangaral namin sa programang ito, mga kapatid, it's your rights, mga kapatid, na usisain, aralin ang bawat talata na binabanggit namin sa programang ito at yung aking mga pagpapaliwanag kung yan ba ay totoo o tama o mali. Mga kapatid, pag tama, paniwalaan mo. Pag mali, tawagan mo ako kung alin ang mali. Dahil ako po, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ayaw ko po magturo ng mali. Kaya kung meron po kayong mali na napapansin sa amin pong mga ipinapangaral, nariyan po ang aming pong contact number. Tawagan nyo po kami, mga kapatid. Kung mali, handa po kaming tanggapin ang mga mali naming nabanggit. Pero kung tama,
Ito'y ating sampalatayanan, ito'y ating tanggapin, ito'y ating dapat paniwalaan. Mga kinig tayo ng turo. Mga kapatid, huwag kang makinig sa pilosopiya ng mga tao na hindi naman talaga nakakakilala at nakakaunawa, mga kapatid. Amen. Kasi may mga tao kasi na may sarili silang library sa kanilang kaisipan. May sarili silang dictionary. May sarili silang Google sa kanilang kaisipan. Na iba ang kanilang pagpapakahulugan sa katotohanan, iba ang kanilang pagkakaunawa sa katotohanan dahil meron silang sariling library, meron silang sariling Google, meron silang sariling pilosopiya. Ang problema nga lang, mga kapatid, mali na pilosopiya. Mga kapatid, alam niyo po ang mga pilosopong tao, meron silang sariling library sa kanila pong isip. Kaya lang, ang mga nakapaloob sa library na yon, mga mali. Sa school, may mga library yan. At sa library, dyan mo makikita yung factual information, mga kapatid. At meron nandyan ang mga tamang definition. Pero sa mga tao na mayroong pananampalataya at totoong naniniwala sa salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang nila ito basta inuunawa, kundi, mga kapatid, sila po ay talagang talagang pinaniniwalaan nila at sinusunod nila, mga kapatid, sapagkat ang pinapangaral po natin dito ay ang mga nakasulat sa Biblia. Wala po tayong ibang libro na binabanggit dito. Kung mapapansin nyo po sa amin pong mga matatalinong taga-subaybay, wala po kaming binabasa dito na mga ibang salin, mga kapatid. Wala po kaming ibang binabasa dito na sinabi dito sa salin na ganito, isinalin ni ganyan to justify the doctrinal issue, mga kapatid. Hindi po. Dahil kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun po ang aming ipinangangaral, mga kapatid. Kaya sa mga tao sa mga nangangaral, mga kapatid, na maliban sa Biblia, na gumagamit pa sila ng ibang libro, hindi po katotohanan yon. Dahil ang Biblia, hindi po ito nangangailangan ng kasama niya. Hindi niya kailangan, mga kapatid, ng ibang libro para lang may paliwanag ang ibig sabihin o ang sinasabi mismo ng banal na kasulatan. Ang Biblia po, ipinapaliwanag niya ang kanyang sarili, mga kapatid, basta tama lang ang pag-unawa ng taong nagbabasa. Mapanganib po kasi kapag ang nagbabasa at nangangaral, mga kapatid, ng banal na kasulatan ay mali ang pagkaunawa. Ang Biblia, ang salita kasi ng Diyos, parang apoy yan. Kapag mali ang paggamit mo niyan, pwede yan makasunog at makapirwisyo, mga kapatid, ng buong syudad. Pero kapag tama ang paggamit mo, pwede yan makapagluto ng pagkain na magbibigay ng kabusugan sa bawat tao, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lucas 9:23, pakinggan natin ang sinasabi. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang tao na ibig sumunod sa Panginoong Hesukristo, tanggihan ang kanyang sarili. Tanggihan ang sarili. Hindi po, mga kapatid, na sabihan niya ni Pastor, tanggihan ang sarili kaya hindi na ako maliligo, hindi na ako kakain, hindi na ako magsisikap, ganit. Hindi po, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng talata na ito, na tanggihan ang sarili, tanggihan natin ang mga sarili nating mga pilosopiya, mga sarili nating pag-unawa, mga sarili nating paniniwala, mga sarili nating opinyon, mga sarili nating haka-haka, sariling pilosopiya, sariling pananaw, sariling paniniwala na labag at lihis, mga kapatid, sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo magagawang sumunod sa Diyos kung meron kang sariling pinaniniwalaan at kung meron kang sariling prinsipyo. Ang kailangan mawala sa tao para masunod natin ang utos ng ating Panginoong Hesus, walang iba kundi itanggi natin, alisin na natin, itabi natin ang ating mga sariling pilosopiya, ang ating mga sariling pananaw sa buhay. Sapagat yan po ang isang bagay na naghahadlang
sa tao para hindi mo maunawaan ang utos ni Kristo. Kaya masdan niyo po yung mga ayaw makinig ng salita ni Kristo. Sila po yung mga tao na akala mo may doctorate, akala mo may masteral degree, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya hindi nila magawa na paniwalaan ang utos ng Panginoong Jesucristo dahil mayroon na silang sariling paniniwala. Okay lang sana kung ang ating pinaniniwalaan ay naaayon sa banal na kasulatan. Pero kung yan po ay hindi naaayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, isang tabi natin yan. Dahil dalawa lang po ang pwede nating paniwalaan sa mundong ito. Mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, dalawa lamang po ang pwede nating paniwalaan sa mundong ito. Katotohanan at kamalian. Ito ang tanong. Pastor, ano ang nagsasabi ng katotohanan o sino ang nagsasabi ng katotohanan? Anong aklat ang nagsasabi ng totoo? Mga kapatid, ang nagsasabi po ng totoo, walang iba kundi Biblia, ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagsasabi ng kamalian? Ang nagsasabi ng kamalian, ito yung mga aklat na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Kaya kapag ang pinaniniwalaan mo ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, hindi po yan katotohanan, kamalian po yan. Kaya kapag ang pinaniniwalaan mo ay hindi sinasang-ayunan, labag sa kasulatan ng Biblia, hindi po yan katotohanan. At alam natin kung sino ang may hawak ng kamalian. Alam natin kung sino ang Diyos ng kamalian. Alam natin kung sino ang Diyos ng kasalanan. Hindi po pwede na ang pinaniniwalaan mo mali tapos ang ginagawa mo tama. Hindi po yun ganun. Kapag ang pinaniniwalaan ng tao mali, sigurado ang ginagawa mo mali din, mga kapatid. Kasi ang katawan natin, kumikilos ito base sa command ng ating mga kaisipan. Kaya kapag ang ating pinaniniwalaan ay labas sa kasulatan, yan po ay kamalian. At alam natin kung sino po ang Diyos ng kamalian. Si Satanas. Ang Diablo. Ang Diyos, mga kapatid, ng katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan, ang banal na kasulatan. Ang mensahe ng cross na utos ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga tao. Yakapin natin, mga kapatid, sapagkat ito ay kailangan natin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesus may panawagan sa mga tao. I-deny mo ang sarili mo, mga kapatid, at una, i-deny mo ang sarili mo, tanggihan mo ang sarili mong kagustuhan, sarili mong prinsipyo, sarili mong paniniwala, sariling paninindigan na labas naman sa kalooban ng Diyos. Tanggihan mo yan. Alisin mo yan. Yan ang unang panawagan ng Panginoon ng Biblia. Pangalawa na panawagan ng Panginoon, Mateo 7:28, pakinggan natin. Hanggang 30 po, mga kapatid. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus, sabi niya, tanggihan mo ang sarili mo, sumunod ka sa akin. At ang panyaya ng Panginoon, magsiparito kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Dalawang klase kasi ang tao, mga kapatid, na tinatawag ng Diyos. Dalawang klase po ang tao na tinatawag ng Panginoong Hesus. Una, yung mga tao na may mga sariling filosofiya at mga sariling paniniwala na labas o wala sa katotohanan. Mga kapatid, tinatawag kayo ng Diyos. Yung mga tao na may mga sariling filosofiya, labas sa katotohanan ang paniniwala. Pangalawa, yung mga tao na napapagod na sa kasalanan, napapagod na sa buhay, yung mga tao na pagod sa problema, pagod sa mga nararanasan nangyayari sa kanyang buhay, tinatawag po kayo ng Panginoon. Ang unang tao na tinatawag ng Diyos, yung mga tao, mga kapatid, na may sariling paniniwala, may sariling prinsipyo na labas sa prinsipyo ng Diyos. Ang kailangan pong gawin,
tanggihan o alisin, mga kapatid, ang inyong mga sariling paniniwala na yan. At pangalawa, yung mga tao na nahihirapan, napapagod na sa kanilang mga pasanin sa buhay, at bibigyan kayo ng Panginoon ng kapahingahan. Ang kapahingahan po na tinutukoy dito ay hindi kamatayan, kundi kapahingahan, dulot. Kapahingahan, mga kapatid, mula sa mga kahirapan, dulot ng kasalanan, resulta ng kasalanan. Dahil ang totoong nagpapahirap sa tao, hindi po ang gobyerno, pero kasama yon. Ang totoong nagpapahirap sa tao, mga kapatid, walang iba kundi ang kasalanan. Hindi lamang po, mga kapatid, amen, mga maling gawin natin, kundi yung kasalanan talaga yung nagpapahirap sa tao, mga kapatid. Yun po ang nagpapahirap talaga. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang nagpapahirap sa tao. Tsaka yung mga leader na may sariling interes, mga kapatid, at walang pakialam sa kanyang mga nasasakupan, isa sila sa nagpapahirap sa tao. Pero hindi lang sila. Ang kasalanan talaga ang totoong nagpapahirap sa bawat tao, mga kapatid. Amen. Kaya ang Biblia may payo sa atin para hindi tayo maligaw. Ang Biblia may payo sa atin para tayo ay magkaroon ng maayos at matiwasay na pamumuhay. Mga awit 119 verse 104 hanggang 106, pakinggan po natin. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Amen, mga kapatid. Praise God. Ang mga tuntunin ng Panginoon, sabi ni Haring David, sa iyong mga tuntunin nagkakamit ako ng unawa. Kaya makukuha natin ang wisdom, ang totoong unawa. Hindi po natin ito hindi lamang ito masusumpungan doon sa sekular na pag-aaral. Ang totoong unawa, masusumpungan natin ito sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa utos ng Panginoong Hesukristo. At saka sabi ni David, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, liwanag sa aking mga landas. Mahirap po maglakad sa mundong madilim na wala kang ilaw na gagamitin. Sabihin na natin brown out. Kapag gabi, brown out, madilim talaga yan. Ang kailangan mo para makapaglakad ka ng maayos, flashlight, ilaw, liwanag, para makita mo yung mga aapakan o yung dadaanan mo. Ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang salita, nagsisilbing ilaw sa daraanan ng tao. Nagsisilbing liwanag sa landas na tinatahak natin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung nais natin ng matiwasay at maayos na pamumuhay, kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili, lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo kung tayo napapagod na, at gawin nating ilaw at liwanag ang kanyang salita na magsisilbing gabay at patnubay sa atin pong buhay habang tayo ay nabubuhay dito po sa mundong ibabaw. Mga kapatid, nais ng Panginoon na yakapin natin ang kanyang salita, sapagat ang mundong ito, mga kapatid, ay pabagsak na. Ang mundong ito, mga kapatid, amen, praise God, ang kahihinatnan po nito ay kapahamakan, kaparusahan, gugunawin ito ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, kung hindi tayo magiging matalino sa bawat desisyon na gagawin natin, kasabay tayo nagugunawin sa pamamagitan ng apoy. Last verse siguro natin pong ipaglilingkod, mga kapatid, dahil ang oras natin ay limitado. Santiago 1:21 hanggang 22, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa.
Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ito ang problema, mga kapatid. Maganda po ang nakikinig tayo, maganda po ang nagbabasa, pero wag tayong masapatan na hanggang tagapakinig lamang tayo. Dahil ang payo ng Biblia, mga kapatid, maging tagatupad tayo ng kanyang salita at huwag tayo'y maging tagapakinig lamang. Maganda na nakikinig ka, pero hindi sapat na tagapakinig ka lamang. Dapat maging tagatupad tayo ng salita. Sapagkat kapag tagapakinig lang tayo, hindi tayo tumutupad, dinadaya natin ang ating sarili. Kaya para hindi pwede palat natin madaya ang sarili natin sa pamamagitan ng ating hindi pagsunod sa ating mga napapakinggan. Mga kapatid, mabuti at maganda ang ating mga napapakinggan. Kaya lang pag hindi natin ito sinunod, mga kapatid, praise God, hindi natin masasabing, mga kapatid, matuwid o mabuti ang magiging kahinatnan natin. Kasi ang salita ng Diyos, magkakaroon lamang po ito ng epekto sa buhay ng tao kapag ito po ay tinupad at sinunod ng taong nakapakinig. Kaya nga ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 3, mga kapatid, basahin natin siguro, Brother Aljon. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Dapat kumpleto. Hindi ka lang nagbabasa, hindi ka lang nakikinig, kundi lahat ng iyong nabasa, lahat ng iyong nakinig, kailangan matupad. Magawa mo ang iyong nabasa, magawa mo, matupad mo ang iyong napakinggan. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaliwa kanan po, mga kapatid, magkabi-kabilaan ang lindol sa unos, mga kapatid, na hindi pangkaraniwan. Malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Huwag na natin hintayin na maging huli ang lahat bago natin ma-realize na kailangan pala natin sundin ang utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayong lahat ay may naunawaan sa atin pong programa, sa ating pagtatalakay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos, mga kapatid. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang na pagtatalakay na ito, na kung saan ipinapaalala mo sa amin ang totoong kahulugan ng iyong cross, ng iyong banal na salita, na kung saan nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng tanglaw, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng ilaw sa aming mga landas, liwanag sa aming mga landas, ilaw sa aming daraanan. Pagpalain po, Panginoon, ang aming mga tagapakinig. Amen. Natulungan mo po sila, O Diyos, na magkaroon sila ng burden at desire to obey your words, Lord. Pagpalain mo ang kanilang pagsunod, ilagay mo po sa kanilang mga puso at isipan ang pagsunod at ang pagtitiwala, ang pagyakap ng sa iyong banal na salita. Thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Sister Miyowi Pereira, dyan po sa UPC Japan, Sister Jen Chuji, Sister Christine, Sister Panchan, Sister Wilma Bumbani, dyan po sa UPC Italy, Sister Miguel Lamera, maraming salamat po. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Brother Junel Gabad, good morning. At sa lahat ng mga nakinig, sa lahat po ng mga sumubaybay, kung meron po kayong mga katanungan, tawagan nyo lamang po ako sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang akin pong contact number. Sister Giselle Reverente, good morning. Sa lahat ng mga nakinig, na mga nanood, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ating technical side, Paring Box, maraming salamat din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa atin pong Bible reader, Brother Raymal, Brother Aljon, thank you very much. God bless sa lahat ng mga nanood. Muli, ako pong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan, huwag nating kakalimutan. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.